mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Escalama at ngayon ilalahad ko ang tunay para sa daily devotion natin na magatang Helmet of Salvation. Na yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 6 verses 17 and sinasabi po dito na, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Sa Tagalog, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ni Diyos. So, ang katuruan po natin yun is number 1, Christians must wear the helmet of the assurance of salvation. So, sinasabi nito na suotin natin yung helmet ng kaligtasan na ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaligtasan na hindi na mawawala sa atin. Meron tayong assurance of salvation. Means of assurance is once na tinanggap mo na ang kaligtasan ng biyaya ng Diyos, hindi ka na po mawawala sa ating Panginoong Jesucristo. You forever saved. Christian must wear the helmet of the assurance of salvation. Next is Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. So, yung Kristiyanong iniligtas ng Panginoon, tayo yun. So, yung mga Kristiyanong iniligtas ng Panginoon, hindi na raw po kaya ipahamak ni Satan. Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. So, next is Christians are inseparable from the love of God. So, yung mga Kristiyanong hindi kailanman mawawala sa pag-ibig ng Diyos. So, kapag hindi ka nawali sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka rin po mawawala sa kaligtasan ng ating Panginoon. Christians are inseparable from the love of God. So, bilang application po is number 1, guard your head with the assurance of salvation. Kaya po nang sabi ko kanina na suotin po natin yung helmet of salvation, of our salvation. So, helmet ng kaligtasan. Kahit ano pang danger yan, kapag suot mo yung helmet ng kaligtasan, the helmet of salvation is at assurance, helmet of assurance, at ang panangga mo is pananampalataya at salita ng ating Panginoon ay talagang maliligtas po tayo kay Satan. Talagang mailalayo tayo kay Satan. No? So, guard your head with the assurance of salvation. So, next is, give your all since you have nothing to lose. So, nothing to lose. Walang mawawala sa atin because we are eternal safe, or eternal secured. No? So, binigyan tayo ng Panginoon na garantiyak na hindi tayo mawawala sa kanyang kaligtasan. If we have nothing to lose, go lang po sa laban. No? Ibinigay sa atin ni God yung buhay. No? We will give at all sa ating Panginoon. So, give your all since you have nothing to lose. No, handa ka may paglaban, handa mo ialay yung buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, nothing to lose diba? Handa mo ialay yung buhay mo sa Kanya para lang masabi mo na talagang siya yung Panginoon mo. So, give your all since you have nothing to lose. Next is, gear up from the battle that Jesus is fighting for us. Gear up. Ibig sabihin na po ng gear up is maghanda tayo, lumaban tayo sa gera ng buhay. Tuparin natin yung mga gawain na pinapagawa sa atin na ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga, diba, we have nothing to lose. No? Yung mission natin is hindi lang pansarili natin, kundi mission ito ng ating Panginoon. No? So, gear up for the battle that Jesus is fighting for us. So, suotin natin yung helmet of salvation, helmet ng kaligtasan, kasi we are eternally secure, we are eternally saved, we are forever saved, sabi nga po. At kailanman, walang makakagawa sa atin, no? Sa kamay ng Diyos. Walang sino man tao or kahit si Satan pa man yung makapaghiwalay sa atin sa ating Panginoong Jesucristo. So, application natin is guard your head with the assurance of salvation. Give your all since you have nothing to lose. And gear up the battle that Jesus is fighting for us. So, ayun lang po yung aking nagkunan sa daily devotion na ito. Naway minatutunan tayo at may sabay natin at syempre, may share po natin sa iba.
din siya pa sa